Nakakalungkot talaga ang nangyari kay Julie Vega. Julie Vega? Lagi ko siyang nababasa sa mga website dati, kaya kilala ko siya kahit hindi ko na siya inabutan. Sikat na sikat daw siya noon. Oo, siya ang original soap opera princess ng Pilipinas. Pero ano po ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit sabi may supernatural daw? Eto, makinig ka anak. Class, makinig na rin kayo. Balikan ang ningning ng bituin ni Julie Vega. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Sinimo 1980s. Salamat sa suggestion mo. At sa mga Pinoy dyan sa Saudi Arabia, kumusta kayo? Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakaminahal na bituin sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Si Julie Vega. Isang batang aktres na sa murang edad pa lang kayang magpaiyak ng buong bansa. Isang singer na may boses na kahit ngayon mo marinig sa mga throwback. Parang may kurot sa puso at pait. At isang pangalan na may halong lungkot, misteryo at nostalgia. Sa likod ng mga kwento at urban legend, may isang totoong Julie Vega. Isang anak, isang kapatid, at isang batang nangarap lang din, tulad ng marami sa atin. Isinilang bilang Julie Pearl Apostol Postigo noong May 21, 1968 sa Quezon City. Siya ang nag-iisang babae sa 6 na magkakapatid. Ang kaniyang ama ay dentista at ang kaniyang ina naman ay government employee. Ayon sa mga kwento ng kaniyang pamilya, masayahin, mabait, at very expressive si Julie kahit bata pa lang. At parang maaga pa lang, alam na ng mundo na may kakaiba sa batang ito. Paano siya nadiskubre? Noong bata pa si Julie, nakita siyang mag-perform sa isang Christmas party. Doon siya napansin ni na Lamberto Avellana at Boots Anson Roa na naging daan para makapasok siya sa showbiz noong 1970s. At class, isipin ninyo, 6 na taong gulang pa lang siya noon. Mula commercials, unti-unti siyang napunta sa pelikula at telebisyon. Ang tunay na pagsikat ni Julie ay nagsimula sa pelikulang Mga Mata ni Angelita noong 1978. Dito niya pinatunayan na hindi siya simpleng child star lang. Napakagaling niyang umarte, lalo na sa drama at iyakan scenes. Sa katunayan, nanalo siya ng FAMAS Best Child Actress Award. Pero ang role na talagang naglagay sa kanya sa puso ng sambayanang Pilipino ay Annalisa. Class, noong 1980s, hindi biro ang kasikatan ng Annalisa. Kapag oras na ng palabas, parang tumitigil ang paligid. At si Julie, hindi artista ang tingin sa kanya ng tao. Parang anak, parang kapatid, parang batang gusto mong protektahan. Dahil sa laki ng kanyang influence, tinawag siyang original soap opera princess. Kasabay rin niya noon ang iba pang batang bituin tulad ni na Janice de Belen, Maricel Soriano, Snooki Serna. Sila ang tinaguriang Regal Crybabies dahil sa husay nilang umiyak sa mga eksena to the point na nadadamay pati audience. Pero hindi lang acting ang talento ni Julie, singer din siya. At isa sa pinakasumikat niyang kanta ay Somewhere in My Past. Hanggang ngayon, kapag narinig mo ang kantang iyon,
may kakaibang lungkot at lambing. Parang may nostalgia kahit hindi mo naabutan ang panahon niya. Naging gold record pa ang kanta. Gayunman, kahit sikat na sikat si Julie, dumaan din siya sa matinding lungkot. Noong 1983, namatay sa isang krimen ang isa niyang kapatid na si Joey matapos mapagkamalang ibang tao. Napakalapit umano ni Julie sa kanyang kuya, kaya malaking sugat ito sa kanya emotionally. At ayon sa ilang kwento ng pamilya, doon naging mas tahimik at mas malalim ang kaniyang personality. Noong 1985, habang pataas ng pataas ang kaniyang karir, bigla siyang nagkasakit. Nakaranas siya ng panghihina, nahirapan maglakad at nawalan ng sensasyon ang katawan. Kalaunan, pinaniniwalaang mayroon siyang neurological o autoimmune illness. Bukod sa Guillain-Barré syndrome o multiple sclerosis, lumabas din sa mga pagsusuri na posibleng dumanas siya ng dermatomyositis habang lumalala ang kaniyang kondisyon. Nagkaroon pa siya ng bronchopneumonia. Noong May 6, 1986, pumanaw si Julie Vega sa edad na 16. 2 linggo bago ang kanyang 17th birthday. At class, nabigla ang buong Pilipinas. Hindi natapos ang analisa. Parang biglang tumahimik ang isang buong henerasyon ng viewers. Ngayon, tahimik na siyang nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Katabi at kapiling ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Dahil sa biglaan niyang pagkamatay, maraming kwento at haka-haka ang lumabas. May nagsabing nakulam siya, sinapian, o may supernatural na nangyari matapos ang pelikulang Lovingly Yours, Helen. Ang iba naman, ikinabit ito sa mga paranormal stories tungkol sa bahay nila. Pero class, mahalagang tandaan ito. Ayon mismo sa kanyang pamilya at medical findings, si Julie Vega ay namatay dahil sa komplikasyon ng kaniyang mga sakit. At minsan, kapag sobrang mahal natin ang isang tao, nahihirapan tayong tanggapin na maaari siyang mawala ng ganoon kaaga, ng biglaan. Matagal-tagal na rin simula nang mawala ang original soap opera princess. Pero buhay pa rin ang alaala ni Julie Vega at ang kontribusyon niya sa telebisyon at pelikula. Bilang pagkilala sa kanyang naging ambag sa industriya, pinarangalan at binigyan siya ng sariling bituin sa Eastwood City Walk of Fame at Kapuso Walk of Fame. Hindi lang siya basta mahusay na artista. May kabutihan at sincerity sa kanyang presensya na ramdam ng tao. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, may mga bituing mabilis mawala sa langit. Pero hindi kailanman nawawala sa isip at puso ng mga taong natutong magmahal sa kanila. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.